Isang matinding eskandalo ang yumanig sa Amerika kamakailan. Ang enggrande at bonggang regalo ng Qatar kay Donald Trump ay naging mapanganib sa buhay ng Amerikanong presidente. Hindi nadala ng eroplano ng Pangulo si Donald Trump pauwi mula Turkey matapos ang NATO summit dahil natuklasan dito ang isang mapanganib na kahinaan. At ito'y kahit matapos ang masusing pagsusuri ng Secret Service. Isipin mong Biyernes ng gabi, mamamahayag ka, kumakain ng hapunan kasama pamilya, biglang may kumatok na mga ahenteng federal sa pintuan. May dalang supina mula sa korte na nag-uutos na humarap ka sa grand jury sa ilalim ng panunumpa at sa madaling salita, isiwalat ang iyong mga source dahil hindi nagustuhan ni Pangulong Donald Trump ang iyong artikulo sa dayaryo. Ayon sa New York Times, ito mismo ang nangyari sa apat nilang mamamahayag. Ang kasalanan nila sa mata ng administrasyon ni Trump ay ang paglalatala ng artikulo tungkol sa bagong Air Force One, ang marangyang eroplano na ibinigay kay Trump ng Qatar at na kinailangan niyang iwan sa Turkey pagkatapos ng NATO summit dahil ito ay napatunayang delikado. Tatalakay natin sa episode na ito kung ano ang isinulat ng New York Times na nagpasimula ng panguusig sa kanila. Bakit naging napakasensitibo ng eroplano na ibinigay na nagkakahalaga ng $400 milyong? Paano ipinapaliwanag ng White House at kagawaran ng katarungan ng Estados Unidos ang walang kapantay na hakbang na magpadala ng mga ahente sa pintuan ng mga tahanan ng mga mamamahayag? Bakit ito hindi lang isang insidente kundi bahagi ng serye ng panggigipit ni Donald Trump sa media? Ako si Alexei Pecci. Bago natin talakayin ang paksa, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel. Malapit na tayo mag-300,000 subscribers, kaya salamat sa suporta. Mag-subscribe na para updated kayo. Ito ay talagang kakaiba. Itinuturing itong pinakamarangyang eroplano sa mundo nung ito ay ginawa. Ginawa ito sa antas na bihira na makita at kung gusto ng media, di ko alam kung makakatulong ito sa mga kwento ko. Sa tingin ko, di naman magbabago, pero bibigyan namin kayo ng mabilis na paglilibot. Ang media, tingnan nyo, mumingiti talaga sila. Mumingiti ba kayo? Kaya, simulan natin kung ano talaga ang nangyari. Apat na mamamahayag ng New York Times, Julian Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager at Eric Schmidt ay sinubpunan ng kagawaran ng katarungan ng Estados Unidos. Inutusan silang tumistigo sa Federal Grand Jury sa Manhattan sa susunod na Miyerkules. Mas tumindi ang kwento dahil personal na inihatid ng mga federal na ahente ang subpina sa bahay ng ilang mamamahayag at nangyari pa ito sa gabi ng Biyernes. Ang pagkakasulat sa mga subpina ay sinadyang malabo. Ipinapatawag ang mamamahayag para tumistigo tungkol sa umano'y paglabag sa federal na batas kriminal, ngunit walang detalye o tinukoy na batas. Naglabas ng subpina ang piskal ng Southern District ng New York na si Jay Clayton. Siya rin ang mismong inirekomenda kamakailan ni Trump bilang direktor ng pambansang intelihensya. Mas lalo akong napaisip na si Donald Trump mismo ang tumatawag sa mga mamamahayag sa korte. Ang reaksyon ng pahayagang New York Times ay mabilis at matindi. Sinabi ng punong abogado ng New York Times na si David McCraw na ang pagdating ng mga federal na autoridad sa bahay ng mga reporter ay dapat yumanig sa konsensya ng bawat Amerikanong naniniwala sa konstitusyon. Tinawag niya itong lantad na gawain at sinabing layon nitong hadlangan ang lipunan na malaman ang nangyayari sa bansa sa pamamagitan ng pananakot sa mga mamamahayag. Inanunsyo ng New York Times na kukwestiyonin nila sa korte ang mga subpina na tinawag nilang banta sa kakayahan ng media na mangalap ng impormasyon para sa publiko. Pero ano nga ba ang naging dahilan ng lahat ng ito? Umiikot ang lahat sa isang regalo. Noong nakaraang taon, paalala ko lang, binigyan ng pamahalaan ng Qatar si Donald Trump ng Air Force One. Ito ay isang Boeing 747 na sumailalim sa mamahaling modernisasyon na nagkakahalaga ng humigit kumulang $400 milyon. Dolyar at opisyal lang nagsimulang gamitin noong nakaraang linggo. Noong nakaraang linggo, ipinakita ni Trump ito sa publiko at lumipad gamit ito papuntang Turkey para sa NATO summit. Dito, may nadiskubreng hindi kaaya-aya ang mga mamamahayag ng New York Times. Noong Miyerkules, iniulat ng pahayagan na may sanggunian sa mga anonymous na source na mariing inirekomenda ng Secret Service kay Donald Trump na lisanin ang kamakailang NATO summit sa Turkey. Hindi sa bagong Boeing mula sa Qatar, kundi sa lumang bersyon ng Air Force One.
At lahat ito ay para sa seguridad. At kinabukasan, nagdagdag pa ang pahayagan ng mas matinding detalye at sinabi na ang eroplanong ibinigay ng Qatar ayon sa kanila ay wala raw, quote, mga depensibong sistemang pangontra na meron sa lumang modelo kabilang na ang advanced na anti-missile capabilities. Walang air at anti-missile defense ang eroplano. At ito ay kahit hayagang nagbanta ang Iran na papatayin si Donald Trump. Isipin mo ang konteksto. Lahat ng ito ay nangyari nung bumagsak ang marupok na tigil putukan sa pagitan ng US at Iran. Ang US ay umatake sa Iran habang ang Tehran naman ay umatake sa mga bansang Arabo sa Persian Gulf. Ang Turkey na pinuntahan ni Trump sakay ng bagong eroplanong bigay ng Qatar ay may hangganan sa Iran. Inamin din ni Trump na maari talaga siyang patayin ng Iran. Pagkatapos nito, ito ang nangyari. Sa NATO Summit sa Ankara, dumating si Trump sakay ng bagong eroplano, magarbo at magandang dating. Pero pauwi na siya sa Amerika, ibang ruta na ang dinaanan niya. At luma pang eroplano ang ginamit na dali-daling dinala sa Turkey. Nakakatawa kasi nung tinanong si Trump bakit siya lumipat mula sa bagong eroplano papunta sa luma, sagot niya, lilipat daw siya sa luma bilang paggunita sa magagandang lumang panahon. Ngunit may ibang ipinahihiwatig ang artikulo ng New York Times. Mas mahina ang proteksyon laban sa mga missile ng mamahaling regalong mula sa Qatar. At saka, ang unang eroplano ng Amerika ay lumilipad malapit sa Iran na siyang kalaban ng Amerika sa digmaan. Para kay Pangulong Trump, na paulit-ulit na sinasabi na siya ang target number 1 sa listahan ng Iran, ang mga ulat na mas mahina ang proteksyon ng bago niyang eroplano ay isang dagok sa kanyang imahe at sa kanyang pampulitikang naratibo. May sariling bersyon ang Amerika at dapat din itong banggitin. Tinanggihan ng White House ang mga reklamo sa seguridad ng eroplano. Sinabi ng tagapagsalita na si Stephen Chun na ang bagong Air Force One ay isang makabagong eroplano na may pinakamataas na antas ng mga protokol ng seguridad. Higit pa ron, ginawa pa niyang tila isang kalamangan ang paratang. Ayon sa kanya, maraming kaaway ang Amerika na nakatutok kay Pangulong Trump at ginagamit ng mga autoridad sa kanyang mga salita ang anumang paraan, kabilang ang paglilihis at paggalito. Ipinakita nila ang pagpapalit ng eroplano bilang tusong hakbang, hindi pag-amin ng kahinaan. Bumuo ng pangunahing depensa ang kagawaran ng katarungan ng Estados Unidos. Sabi nila, ang target ay hindi mamamahayag, kundi opisyal na naglalabas ng lihim na impormasyon. Dito, papasok ang tanong. Kung maayos ang eroplano, anong lihim na impormasyon ang maaaring inilabas ng mga opisyal at bakit nagkakagulo tungkol dito? Ayon sa Department of Justice, kung isisiwalat ng mamamahayag ang kanilang mga source at ang mga opisyal na nagbigay ng impormasyon, walang mangyayari sa kanila tungkol sa material na yon. Binigyang diin ng Department of Justice na ang concern ng administrasyon ni Trump ay ang naglalabas ng classified info, hindi ang mga reporter. Prinsipyong argumento ito. Ibig sabihin, formal na para raw sa mga naglalabas ng impormasyon ang mga supina, hindi sa media. Ayon sa mga kritiko, may detalye raw na nagpapakita ng tunay na kahulugan. Bago ilatala ng New York Times ang artikulo noong Miyerkules, isang mataas na opisyal ng FBI ang tumawag sa isa sa mga reporter at editor ng pahayagan at hiniling na wag munang ilabas ang artikulo. Siyempre, hindi niya ipinaliwanag kung bakit. Isipin mo, opisyal ng FBI tumatawag sa reporter at editor sinasabi, "Alam kong may ginagawa kayong artikulo, wag na wag ninyong ilalabas yan." Hiniling din niya na ibunyag ang pinagkunan ng artikulo, ngunit tumanggi ang dalawang empleyado ng New York Times. Pagkatapos nito, nagsimula nang dumating ang mga subpina. Bakit mahalaga ang kwentong ito? Makikita dito ang mahalagang punto para maintindihan ang lawak ng issue. Hindi ito nag-iisang insidente. Sabi ng Amerikanong media, ang pagpapadala ng subpina ay paglala sa matagal ng pagsisikap. Pagsisikap ito ni Donald Trump na disiplinahin at kontrolin ang media. Napakahaba ng listahan, may kasunduang pinansyal at kasunduang pag-areglo sa ABC News, kasunduan sa programang 60 Minutes ng CBS, mga kasong sibil at demanda, mga aksyong federal laban sa Wall Street Journal, Washington Post, BBC, CNN at iba pa.
Mas maaga ngayong taon, nagsagawa ng pagsisiyasat ang FBI sa reporter ng Washington Post na si Hannah Nathanson at kinuha ang kanyang mga teleponyo at laptop. Sa pagkakataong ito, si Hannah Nathanson ang naging paksa. Kinuha ang kanyang mga teleponyo at laptop bilang bahagi ng investigasyon tungkol sa, muli, mga pagtagas ng impormasyon. Sinulat niya ang tungkol sa pagsisikap ng administrasyon na bawasan ang federal na burokrasya. Tinanong siya kung saan niya nakuha ang impormasyon. Ibigay mo ang teleponyo, laptop, lahat ng gamit mo. Pasensya na. Pero sisimulan ka naming gipitin. Paano mo nagagawang magbanggit ng kung ano-anong source? Ibigay mo agad ang mga source mo. Hindi ko na binabanggit na palaging nilalait ni Trump ang media. Fake news ang paborito niyang linya. Grabe, hindi talaga kapanipaniwala yan. Basta na lang niya minumura ang kahit sino kung ano ang gusto niya at mukhang iniisip niya na kalayaan sa pananalita yon. May isang detalye na nagbibigay pag-asa pa din. Kamakailan, palihim na lumaban sa korte ang Washington Post at Wall Street Journal laban sa tangkang supina ng gobyerno ni Trump para sa kanilang mga reporter. Noong mga kasong iyon, binawi ng kagawaran ng katarungan ang mga supina nito, ibig sabihin dati nang umatras ang pamahalaan. Malinaw na inilalahad ng mga tagapagtanggol ng karapatang pantao ang kanilang punto. Ayon kay Stephen Adler, pinuno ng komite ng mga mamamahayag para sa kalayaan ng pamamahayag, ang kalayaan ng pamamahayag ay karapatan ng lipunan na malaman kung paano pinamumunuan ng bansa. Sinabi ni Seth Stern, kinatawan ng pondo para sa kalayaan ng pamamahayag ang isang bagay na dapat nating tandaan bilang buod ng kwentong ito. Kapag sinasabi ng gobyerno na iniimbestigahan ang mamamahayag para sa pambansang seguridad, kadalasan ay pinoprotektahan lang nila ang sariling reputasyon. Conclusion, formal, ito ay tungkol sa pagtagas ng lihim na datos tungkol sa eroplano ng presidente ng US. Kung tatanggalin ang lahat ng formal na pananalita, ito lang ang matitira. Isinulat ng mga mamamahayag ang totoo tungkol sa regalong galing sa Qatar. Kung ano ang nangyari, yun din ang isinulat. Pagkatapos nito, dumating ang mga ahente ng federal sa kanilang bahay noong Biyernes ng gabi, dala ang mga subpina. Tawag ito ng puting bahay na proteksyon laban sa pagtagas at alalang pangseguridad. Tinawag ito ng New York Times at mga tagapagtanggol ng karapatang pantao bilang pananakot sa media at pag-atake sa unang susog ng konstitusyon ng US. Ang mahalaga rito, kung pwede madala sa korte ang mamamahayag dahil sa artikulo tungkol sa mahinang proteksyon ng eroplano ng Pangulo laban sa misil, hindi na lang ito tungkol sa Boeing. Ano nga ba ang maaari ng isulat tungkol sa mga nasa kapangyarihan sa isang bansang itinayo mismo mga 250 taon nang nakalipas sa karapatang gawin yon? Karapatan natin ang kalayaan sa pamamahayag pero dumating si Donald Trump at sinabi niyang wala siyang pakialam sa kalayaan natin magsalita. Paano nangyari yon? May pahayag ang New York Times na naglakas loob magsabing may mali sa aking eroplano. Sa huli, magdadagdag ako ng mahalagang detalye. Sabay-sabay sumisigaw ang mga taga-suporta ni Donald Trump na regalo raw mula sa Qatar ang eroplano at libre lang ito nakuha. Pero hindi nila kinakalimutang banggitin na sa pagpapabago at pagkukumpuni nito, gumastos ng $400 milyong mula sa bulsa ng mga Amerikanong mamamayan. Американских налогоплательщиков. Nauwi ito sa hindi kayang ihatid ng eroplanong ito ang Amerikanong presidente mula Turkey papuntang Amerika. Dito ko tatapusin. I-share ang opinyon at konklusyon sa comments. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at pindutin ang kampanilya sa YouTube channel na ito. Kung nais nyong suportahan ang YouTube channel na ito, pwede kayong mag-donate gamit ang links at detalye sa video description. Nagpapasalamat ako sa suporta ninyo. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat, mga subtitle.